Hi everyone! Welcome back to my channel and this is Anne. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para hindi nyo ma-miss out yung aking mga bagong uploads. And then, so para ma-update kayo, and then without further ado, let's start. So, ayan nga guys, itong si Dana ay nagkausap nga sila ng kanyang ina na si Lucy na kung saan ay anniversary nga bukas ng mag-asawang si Adam at si Lucy. Na kung saan naman ay itong si Lucy ay nagsabi dito kay Dana na lalayo muna siya kasi gusto niyang makapagmuni-muni o makapag-isip-isip. Gusto niyang lumayo muna dito kay Adam dahil nga sa mga nangyari kahapon. And then, itong si Lucy ay nagsabi doon sa katulong nila na gisingin siya ng umaga ng 6 a.m. Dahil nga maaga itong aalis. And then, dumating ang kinabukasan, nagising itong si Lucy at wala daw maganda sa araw na yon, sabi niya doon sa katulong na yun, kasi pumunta doon yung katulong maagang maaga at may letter naman itong si Adam kay Madam Lucy na kung saan ay nakalagay doon na nasa golf ito. Syempre, nabadrip itong si Lucy dahil nga wala ang kanyang asawang si Adam. Na kung saan naman ay naghihimutok itong si Lucy dahil nga ay kanilang anniversary sa araw na yun. And then, itong si Lucy nga ay nagmamadali na umalis dahil nga may flight siya. At habang nasa biyahe siya papuntang airport, ay agad naman tumawag sa telepono itong si Manny, na kung saan ay sinabi ni Manny na may emergency sa office at kailangan daw pumunta doon ni Lucy. At sabi naman ni Lucy ay bakit hindi na lang si Adam ang tawagan ni Manny, at sabi ni Manny naman ay hindi ko siya matawagan, hindi ko siya makontak kanina pa itong si Adam. Kung kaya naman ay binagsakan ni Manny itong si Lucy para hindi na makapagsalita. So ayun, nakapag-desisyon itong si Lucy na babalik siya. So bumalik siya sa kung saan sa office. Ayan, sa office. Pupunta siya ng office kasi nga may emergency. So, pumunta siya doon and then nag-good morning yung mga empleyado sa kanya. So, balit ang sabi niya ay whatever. So, nagmamadali yun si Lucy. At dumako naman tayo dito kay Gia. Itong si Gia ay hindi pa rin talaga mapalagay. Gabing-gabi na pero hindi pa siya makatulog dahil nga sa nangyari na lumabas yung DNA test na negative. Kasi nga tinulungan ni Manny itong si Lucy na hindi lumabas ang katotohanan sa DNA test. At ayun, itong si Gia ay kinausap naman siya ng kanyang ina na si Kai na kinukumbinsi ito ni Kai si Gia na hindi niya talaga anak itong si Michael. Subalit sabi ni Gia ay isinusuko niya na ba talaga, or kung baga ayaw ni Kai na manggulo pa kasi nga nahihiya ito si Kai sa naging sa mga pangyayari or sagutan nila nitong si Lucy. So, kaya kinukumbinsi niya na lang itong si Gia na hindi niya talaga anak itong si Michael. At mangyak-ngyak itong si Gia dahil nga parang hindi ito naniniwala si Kai sa kanya. At gusto kasi ni Gia na magkaroon ulit ng DNA test at tinawagan kasi ni Gia itong si Adam na humihingi siya ng pabor na ipa-DNA test ulit itong si Michael at si Gia, sabi ni Gia kay Adam. Subalit itong si Adam ay hindi naman pumayag kasi nga may resulta ng lumabas and then at yun ay tapos na. So ayun, walang nagawa itong si Gia at yun, ito ang abangan naman natin kay Gia kung hindi niya na ba talaga pagpipilitan na itong si Michael ay ipa-DNA test ulit kahit na nararamdaman niyang si Michael ay kanyang anak. At gusto kasi ni Gia na patotohanan or gusto niya talagang maniwala and
sa mga sinasabi kasi ni Harry, ni Tito Harry niya, ay parang may katotohanan. And ayun, dumako naman tayo dito kay David, na kung saan itong si Kai ay pumunta sa bahay ni na David, na kasama ni David itong si Helen na ina ni David. At doon kinausap ni Kai itong si Helen at si David kung ano talaga ang mga tunay na nangyari doon sa anak ni David. So sinabi ni Kai na iniligtas ni Harry sa sunog doon sa hospital itong anak nila, at ibinenta ni Harry ng 5 milyong pesos itong bata na to, itong baby nila. At nagtanong naman itong si Helen kung kanino ibinenta. So sinabi ni Kai na binenta daw dito kay Lucy. At doon nagtaka itong si Helen, bakit naman ibebenta? And then bakit naman bibilhin ni Lucy? Para ba makipaghiganti? At maraming naiisip itong si Helen. At ayun, at sinabi naman ni Helen na pwedeng Kai na si Michael ang kanilang anak. At syempre, itong si David ay napatayo dahil sa sinabi ni Helen na pwedeng si Michael ang kanilang anak, at inalagaan pa ito ni Lucy. So, itong si Helen ay naku-curious talaga dito kay Michael, na kung saan ay tama naman talaga ang kanyang palagay. At itong si David ay kinausap niya itong si Kai na wag magsasama ang loob ni Kai, kasi nga hahanapin niya itong si Harry at ipapakulong nito, at hahanapin niya ang kanilang baby. At sabi naman ni Kai ay hindi niya naman ito itatago, or hindi niya naman kukonsintihin ang kapatid niya sa mga kasalanang nagawa nito sa pagbebenta ng anak nila. So, ayun, itong si David ay umalis na ng bahay para hanapin at halugugin kung nasaan ba talaga ang kanyang anak at itong si Harry, at ipapakulong niya. So, paglabas ni Harry ay nagwala ito sa kanilang gate, at pinagsisipa niya ito at sinusuntok niya pa ang gate, and then pati yung kanyang kotse ay sinuntok niya din at sinipa, dahil nga sa galit na galit siya ay nagwala. Pero hindi siya nagwala sa harapan ni Kai at Helen. So, itong si Helen ay napapaisip, at itong si Kai, at syempre nag-usap pa rin yung dalawang si Kai at si Helen, at sinabi nga ni Kai na hindi niya kukonsintihin ang kanyang kapatid, at humingi siya ng tawad dito sa mga ginawa ng kanyang kapatid na hindi niya naman kasi alam. So, ayun guys, itong si Harry ito nga palang si Harry ay naglayas, kaya nga pala pumunta doon si Kai sa bahay ni na David, kasi nga ipinaalam niya din na itong si Harry ay naglayas ng kanilang bahay, at hindi niya alam kung saan pupunta at kung saan magtatago. At ang naiisip lamang kasi ni Kai na dahilan kung bakit ito lumayas ay para takasan ang kanyang mga kasalanan. So, yun lang ang naiisip ni Kai, para lang ito ay magtago. Pero ito ang aalamin natin kung bakit nga ba itong si Harry ay naglayas kina Kai. So, pwedeng may gawin itong tama itong si Harry, or patunayan, or gusto niya lamang talagang magtago. So, ayan lang guys yung update ko dito sa Love Thy Woman. So, thank you for watching, and this is only a review and reaction, and see you on next video. Bye!